Sheila, halu-halu! Hi, Vijay Maki. Hi! Kumusta ka, Sheila? Okay naman po. Hindi ka naman busy ngayon. Maraming salamat, ha? At pinaunlakan mo kami. Hindi ka Opo. busy. Hindi naman po. Nasaan ka ngayon, Sheila? Nasa bahay lang po, nag-aalaga ng baby ko. Oh, may baby ka na. Gaano kalaki? Kailan taon na? 8 months po. 8 months pa lang. So, ibig sabihin, meron ka ng asawa. Nandiyan ba asawa mo ngayon? Wala po. Wala. Don't tell me, nasa iba. Huy! Magkasama kayo ngayon ng asawa mo? Sa bahay? Nauwi-uwi siya dito, but hindi na po kasi kami okay. Yun ang ihuhugot mo sa atin ngayon. Kaya ka ba nakikihugot dito sa atin? Meron kang gusto i-share tungkol sa iyong asawa o sa tatay ng anak mo, Sheila? Yes po. Okay, sige. Bibigyan kita ng pagkakataon. Go, hugutin mo na yan. So, yun nga po. Yung relasyon po namin ng tatay ng anak ko, sa totoo lang po, hindi siya yung tipo ng relasyon na mapapasabi kang goal. Kasi unang umpisa pa lang po, like yung nililigawan niya pa lang po ako, marami na po ako nakitang red flags eh. Oh. Nakikita ko na po yung mga mali. Aware po ako na ayoko ng ganong ugali niya. Oh. Pero po, nandun din po ako sa ayoko po i-judge siya agad na yung nakita kong mali sa kanya, yun na yung full personality niya and character niya. So, kaya po, it continued until yan nga, 3 years. 3 years na po kami, anak. Kasi sa relasyon po namin, parang ako yung naging lalaki po. Nako. Ako yung magpaplano. Ikaw yung bumuhat ng relasyon, kumbaga. Yes po. Ako yung paglalabas kami. Yeah, tuyot po. Ako yung magbibigay ng mga, yung magpapasaya sa kanya just because stuff. Kung alam ko na favorite niya yung ganitong food, mga ganun po. Wait lang, gaano katagal kayo niyan? Gaano kayo katagal? Nung nagliligawan kayo at naging magjowa? 1 year din po yung ligawan. Tapos nung naging magjowa kayo, gaano kayo katagal? 2 years. 2 years din, bago ka nabuntis. Magsi-3 po, opo. Bago ka nabuntis. Opo, opo. So, dun sa early stage ng relationship ninyo, o dun sa ligawan pa lang ninyo, may nakikita ka na kamong red flag. Ano yung red flag na nakikita mo nun? Unang-unang red flag ko po kasi na nakita sa kanya, yung paggalit siya, ang dali niya po akong sigawan. Oh. Then, kahit kaharap ko po family friends ko, sigawan niya ka, basta galit siya. May anger issue si kuya mo. Yes po. Okay. Tapos? Kapag may something lang po, basta controlling din po kasi siya eh. Yung Manipulative? Hindi ako, yeah. Mhm. Parang, hindi, controlling in the way na dapat kapag lalabas ako, kasama siya. Pag naging masaya, halimbawa, I'm with my friends, Yeah. then ang saya ako, Ayaw niya yun. magagalit siya. Yeah, controlling Yeah, and manipulative nga siya. Ganun ang ugali niya. Very narcissist. Yes po. Gusto niya. Pero may effort naman siyang binigay sa akin. May effort? May mga effort naman siya na ginawa. Anong effort Act of yon? service. Anong effort yon? Act of Anong act of service. service yun? Kaya niluluto niya ako, at sundo, sasamahan ako sa errands ko. Bare minimum yan, Mare. Yung mga ginagawa niya, Yun oo. nga. Bare Ngayon minimum. ko lang po na-realize talaga na sobrang nag-settle ako sa bare minimum. Bare minimum lang yun. Na kaya ko naman, ako ang binibigay sa kanya is nagpaspas sa, di ba, what I can, I should, para I should give lang sa kanya. Kasi siya yung nanligaw, siya yung pumasok sa buhay ko eh. Ganun. Ngayon, nung nagkaroon kayo ng anak, nagsama ba kayo? Actually, nag-live-in na po kami nung 1 year. Nag-live-in na kayo 1 for year kami 1 year. For 1 year Yes, bago ka po. nabuntis. Opo. So, ngayong nabuntis So, ka, yun. nagkaanak na kayo, doon mo nakita, doon nag-umpisa yung gulo.
Yung mas ugali niya. lumala po. Mm. Or dahil simula nung nag-ano po ako na doon ko na na-realize lahat. Doon ko na siya na-realize Nung nanganak ka. lahat na, opo. Kasi parang na-unfair na po ako sa sitwasyon eh. Totoo. Sobrang unfair na po ng sitwasyon sa sinitake ko sa kanya at sa nag-give niya lang sa akin. Kasi, alam mo bakit? Nadagdagan Opo. kayo eh. Nadagdagan ka ng kumbaga pasanin. Kung nung una, Opo. ikaw lang. Sarili mo lang. Ngayon kasi, dalawa na kayo ng anak mo. 'Di ba? Exactly po. Kaya ang bigat. Opo. Exactly. Kaya doon mo parang nag-piled up na yung yung mga nararamdaman mo, yung lahat ng mga kaya mong indahin noon, nung kayong dalawa pa lang. Opo. Ngayon, nagpapatong-patong siya kasi nga, meron na kayong anak. Meron ng, kumbaga, hindi naman, ayokong tawagin na dagdag pasanin. Kumbaga, meron ng dumadagdag doon sa bigat ng nararamdaman mo. Lalo pag nakikita mo, Exactly. nararamdaman mo na nane-neglect ka, tapos meron ka pang inaalaga ang baby na feeling mo, mag-isa ka lang doon sa sitwasyon na yon na dapat dalawa kayo magkatulong kayo. Tama ba? Totoo po. Kaya ganun kabigat. So, ang nangyari, nakita mo ugali niya. Hindi, kita ko na po siya umpisa, pero dito nga po yun nga, yung sinasabi niyo po na, doon ko mas naramdaman na mag-isa na lang po ako eh. Na hindi po partner yung nahanap ko. Oo. Kasi, di ba, may anak. Sa totoo lang po, itong pag-baby namin, siya po talaga yung may gusto. Ah, talaga? Gusto Yes niya pa po. yan, Siya po yung Tapos ganyan siya? Siya po yung nag-i-impose sa akin na mag-anak na tayo. Ganito. Ako po, sobrang aware ko po kasi na hindi naman sa sobrang bigat pag nag-anak, pero yung responsibility, yun po yung ayoko sana mangyari na hindi pa ako financially stable, magbe-baby. Kasi nga po, aware ako na sa amin dalawa, ako yung mas mag-sacrifice. Aware ka pala eh. Ba't nagpabuntis ka? Pinush mo. Di ba pwede naman yung sabihin na, okay, aware ako na pag nagbuntis ako ang mahihirapan ng todo-todo dito. So, ayoko. Pwede mo naman sabihin sa kanya, kaso ang nangyari, nabuntis ka. Pinahintulutan mo pa rin mangyari. Siguro ang naging thinking ko po nun, baka ito na yung magiging turning point. Oh, yun. Umasa ka. Oo. Baka ito na yung iniintay niya lang para makita niya yung halaga ko. Ganun po yung thinking ko nun. Umasa ka. Kasi magiging pamilya na po eh. Pero, Kasi ako po kasi galing ako sa broken family. yeah, So, yun. Kaya. Siyempre po, pangarap ko makabuild ng sarili kong pamilya. Oo. Pero maling tao So, kasi yun. yung pinili mo eh. Yun Hindi nga. kayo aligned ng goal sa buhay. Kaya ang ending, Exactly. sa'yo lahat ng burden. Umibig ka kasi at tawag dito, nagsettle ka Blinded sa isang potential lang. No, potential. Exactly. Pero hindi talaga yan yung nararapat para sa'yo. Potential lang. Ayoko na magsalita. Pero kasi pagka ganyan mga potential lang, di ba, the moment na nakikita mo sa kanya yung kung ano yung ayaw mo sa umpisa pa lang, dapat noon pa lang, nagising ka na eh. Kasi believe them, kung ano yung pinakita nila sa'yo nung umpisa pa lang, tapos parang parang na ganun ka, ganyan pala yan siya. Doon pa lang at pinaniwalaan mo na hindi. Baka mas lumala pa to pagdating ng panahon na meron pang mas, alam mo yun, matagal pa kami magkasama, baka mas lumala. Yung mga simpleng red flag na yon lumalaki at lumalala. So, ayun nga, hindi ka nagkamali. Nagsettle tayo sa potential. Kala natin siya na, pero potential pala nasisira ng buhay natin. Yun pala ang nangyari, no? So, yun po. Yung nanganak ako, sa continuation lang po ng kwento ko, yung nanganak po ako, isa pa sa naging bubog ko sa kanya nun, hindi siya sumama sa akin dun sa hospital. Ha? Dun lang Bakit? siya
parking. Bakit? Kasi hindi daw po siya komportable. Hindi siya komportable na nasa-hospital siya. Hindi siya komportable na iluluwal mo yung anak ninyo? Hindi daw po siya komportable na nasa hospital. Yung ano lang, image niya sa Wow. hospital. Wow, showbiz yan. May image. Meron ba mga ano doon? Camera? May mga paparazzi na magkukuha sa kanya ng picture? Para i-post sa social media? Wow. Ilan taon ka na, Sheila? I'm 25 po. Siya, ilan taon siya? 26. Bagets. Oo, bagets. Kaya may pinapangalagaan pang image. Pero kasi, di ba, manganganak yung partner mo eh. Dapat kasama ka niya sa ospital. Pero bakit wala man lang kahit emotional support man lang? Wala na Kaya nga. sobrang, lungkot ko po nun kasi yung iba kong kasama sa ward, andun yung mga partner nila. Anong sinabi mo sa Yung kanya feeling nung mo na pagkalabas ng ang baby nyo? Anong sinabi mo sa kanya? Punta ka naman dito. Huwag ka naman dyan sa parking, oh. Wala, hindi po kami nakapag-usap talaga nun kasi nasa baba siya. And ako, focus ko po kasi talaga nun, healing and sa baby ko. Grabe. Sino kasama mo doon? Wala. Mami ko po. Grabe naman talaga. And yung worst po na nangyari is wala pang 1 month yung baby namin. Gusto niya po mag-work agad ako. Wow. Wala ba siyang work? Sabi ko, meron po. Pero gusto niya po kasi na freelance lang siya, tapos ako yung may work. Like, nung po kami, nung mag-jowa. Grabe. Ganun po kasi, Alam mo yung taong ganyan? ganun po yung, Yung taong ganyan, Sheila, sorry, pabigat sa buhay talaga. Yung mga taong ganyan na hindi stable, walang ano sa buhay nila. Alam mo yun, walang plano. Naghahanap ng partner, hindi para, ang tawag dito, hindi para maging partner sa buhay, kundi masandalan lang. Naghahanap lang na masasandalan. Oo, parasite! Ganon. so, ganun nga po Hindi yung niya nangyari. goal na bumuo talaga ng pamilya at magkaroon ng partner sa buhay. Ang goal niya ay makasandal. Oo, makaluwag-luwag. Kasi tamad siya. Hindi sanay sa buhay, hindi sanay maghirap. Walang plano. Parang every po ata, mag-struggle siya. Every Kasi what? diba nag-work po siya. Every Oh. mag-struggle siya sa work. Kasi Oh. ayaw niya po talaga mag-work. Yun na Napilitan nga. lang siya mag-work kasi nga may baby po. Yun And nga, then ako yung tamad. walang work. Tamad. Then, gusto niya, every time mahihirapan siya work, gusto niya mag-apply na ulit ako, maghanap na ulit ako ng work. Tapos gusto niya ang mag-alaga sa anak namin, yun sa family niya. Ano ba yan? Anak mayaman ba yan siya? May kaya? Hindi po. Nabebe ba yan sa Hindi pamilya po. nila? Hindi man pala siya anak mayaman. Bakit ganyan siya umasta na para bang mayaman siya? Hindi ko din po alam. Diba? Tamad, Mare. Tamad. Walang backbone. Nakikibackbone sa'yo. Gusto lang makibakas na makibakas. Ayaw magbanat ng sariling buto. Gusto mo yun, Mare? Na habang buhay, may kasama kang pasan-pasan sa likuran mo. Na ang bigat-bigat. Meron ka Yun nga, ng gusto responsibilidad na kailangan mong pagtuunan ng pansin kasi may baby ka. Tapos may pasan-pasan ka pa sa likod mo na pabigat. Na kung tutuusin siya, dapat na nagpo-provide. Baka na-realize nga po na, kaya ganito. Kasi I tolerate him from the start. Pinahintulutan mo. Siguro gano'n. Pero, of course, nandun nga po yung umasa ko na, makikita na din yung value ko sa sacrifices ko. Alam mo, hindi niya yun makikita, Sheila. Alam mo bakit? Hindi mo nakikita sa sarili mo eh. Diba? Kailangan mo makita sa sarili mo yung value mo bilang isang babae, bilang isang ina, bilang isang partner, para hindi ka niya ginaganyan. Kaya hindi niya makita yung value mo kasi hindi mo pinapahalaga ng sarili mo. Kahit ikaw sa sarili mo, hindi mo makita yung value mo bilang isang babae, bilang isang partner niya. Kung umpisa pa lang, nakita mo na agad yun, pinakita mo sa kanya na anytime pwede kitang iwanan pag hindi ka nagpakaayos. Doon pa lang makikita niya, ay, yung pagpapahalaga ng babae na to sa sarili niya,
sobrang taas. Kaya hindi ako pwedeng magloko dito sa babaeng to. Hindi ako pwedeng ano-ano lang dito. Makikibakas. 'Di ba? Actually po, bago po namin malaman na buntis ako, nakipag-iwalay na po ako noon. O, ba't di pa 2024 tinuloy-tuloy? December 2024 po yun. Sana tinuloy mo Kasi na. grabing disrespect po yung natanggap ko sa kanya yun. Pero, nag-sorry kasi umiyak eh. Ay, Umiyak, yun na nga. Dapat tinuloy-tuloy mo na, nilakasan mo na yung loob mo. Tumalikod ka na ng tuluyan, hindi ka na nagpa-boom-boom-pow pa. Boom-boom-boom. Ayan na nangyari ngayon. Pero okay lang, Mare. At least nagising ka na. Yun nga. Magkasama, ngayon wala na siya dyan sa bahay ninyo. Hindi na kayo magkasama. Nag-stay pa rin po siya dito. Kasi may baby po. Oh. Pero, para sa akin, sinabi ko po sa kanya, kailangan ko na ng space. Kumbaga, nakipag-iwalay na po kasi ako. And then, yung response niya po kasi sa akin, okay lang sa kanya na maghiwalay kami. Focus na lang siya sa bata. Pero umuwi siya dyan Then, para sa baby. Umuwi po siya para sa baby namin. Kaninong bahay yan? Yung tinitira nyo? Sa amin po. Bahay mo. Okay. Opo. So, pumunta lang siya dyan para sa baby. Walang nangyayari? Wala po. Promise? Promise. Baka pumangalawa ka pa, Hindi, ha? wala po. Okay. Wala po. Sobrang gising na po ako ngayon. Okay, maganda yan na nagpo-focus lang kayo sa baby ninyo. Pero, isipin mo pa rin ang sarili mo, Mare, ha? Huwag ka marupok. Kasi feeling ko, anytime pagka nagsabi yan sa'yo na parang feeling ko tatanggapin mo pa rin. Hindi po kasi nag-try na din po siya. Nagtatry naman po siya. Actually, sa mga nag-away po namin, siya yung nag-aayos. Wag na. And then ngayon nga po, naging firm na talaga ako na ayoko na. Wag na, Kasi Sheila. nga po, Promise, wag na. wala na talagang respeto. Makinig ka, Sheila, wag na. Tama ang desisyon mo, wag na. Mm. Okay na yan. Then, At least, sa ganyan, nakikita mo na pinaninindigan niya yung anak mo. Sa ganyan, nakikita mo na responsable siyang ama. Yun ang mahalaga. Okay na yun. Mas okay siya siguro maging tatay kaysa sa maging partner. yun nga po. Okay na Yun yan, nga po Mare. din yung Okay na sinabi yan. ko sa kanya. Okay na yan. Pero masakit pa rin po kasi, every time makikita ko pa din siya, pero kung walang consequences, yung nagawa niya sa akin, hiwalay po kami. Pero parang wala siyang na consequences sa paghiwalay po namin. Walang ano? Kasi sobrang sweet. Wala siyang, kumbaga, walang consequences na natatanggap. Kasi nakakapasok po rin po siya sa bahay namin, freely. Kumbaga, yung benefit na nakuha niya before, ganun pa din, naasikasuhin pa din siya ng family. Hinahayaan mo eh. Pinapaintulutan mo eh. Pwede ka na magbigay ng ultimatum eh. Di ba? Pwede ka naman magbigay. Pwede ka naman mag-set ng eto lang, hanggang dito ka lang. Mhm. Every ganito ka lang bibisita. Kasi ganito, ganyan. Pwede ka naman mag-set ng ganun. Yun nga po. Para may nag-set po ako ng consequensyang boundaries, matanggap. pero ang hirap po kasi na, yun nga, yung tao po talaga, walang respeto sa boundaries na binibigay ko. So, ang akin po, para na lang, tinitingnan ko na lang yung anak ko. Sige, para makasama ng anak ko. Ganun na lang po yung naging thinking ko. Kahit na, yun nga, nag-e-expect ako na sana man lang ma-realize niya yung mga ginawa niya sa akin. Huwag ka na Bakit mag-expect, kami Mare. naman- Huwag ka na mag-expect. Kasi madidisappoint at madidisappoint ka lang. Huwag na. Totally, huwag ka na mag-expect mula sa kanya. Mag-focus ka sa anak mo, mag-focus ka na sa sarili mo. Kasi nga, kailangan mong bumawi sa lahat ng mga oras, panahon na nasayang mo, yung buhay mo na nasayang dyan sa lalaki na yan. Mag-focus ka sa sarili mo. Huwag ka nang mag-expect ng kahit ano mula dyan sa lalaking yan. Kung magbigay siya ng tulong para sa anak niyo, maraming salamat. Kung bumisita siya, maraming salamat. Pero huwag ka nang mag-expect ng kahit ano. Kung magsisi man siya, edi thank you. Kung hindi siya magsisi, edi hindi. Diba? Ang mahalaga, wala na siya sa buhay mo. Kasi hindi naman siya nakakatulong. Dagdag pa nga siya sa pasanin mo eh. Diba? Ang mabigat gumagaan pag binitawan. So bitawan mo na yan, nagpapabigat sa buhay mo.
Tingnan mo, pagka Opo. talaga yan, binita mo, totally wala ka ng pake, na-detach ka talaga dyan sa lalaking yan, makikita mo ang alwan ng buhay mo. Gagaan lahat. Kasi mag-a-align unti-unti. Yung mga goals mo sa buhay, mag-a-align yan. Yung gaan, makikita, mararamdaman mo naman yan eh. May peace of mind ka. Pag hindi mo na inintindihan, pag dinetach mo totally yung sarili mo dun sa lalaking yan. Promise, Mare, promise. Maniwala ka sa akin. Sa ngayon, alam ko, naiintindihan ko, medyo ano ka pa, vulnerable ba? She's so vulnerable. Oo, alam ko, naiintindihan ko kasi bago-bago pa. Pero tibayan mo yung loob mo. Okay? Lakasan mo yung loob mo, yung pamigil mo, mas, ano yun mo pa, tindihan mo pamigil mo. Para makalayo-layo ka, makadetach ka sa lalaking yan. Okay? Okay, Maring Sheila? Sana meron kang Opo. natutuhan sa akin at sana makinig ka, ano? Ako, nakikinig po. Ano pa ang gusto mong maipayo ko sa'yo? Sige, kung meron kang katanungan, go. Bibigyan pa kita ng ilang minuto. Anong gusto mo na marinig? Yun lang po ng... Actually, yun po yung dilemma ko ngayon eh. Sige, anong Na- tanong? Ako po, para sa akin, hindi na nga po okay na nag-stay siya dito. Pero, inahayaan ko pa din po, gawa ng bata. Mm. Ano po kaya yung pwede kong gawin para kumbaga, kasi eventually malaki po yung anak ko. Oo. Ayoko po kasi ma-expose sa broken family setup na unhealthy. Alam mo, wala man tayong magagawa dun eh. Kasi hindi naman natin yun kontrolado at kasalanan. Aanhin mo naman yung buong pamilya kung sirang-sira ka naman. 'Di ba? Maiintindihan at Opo. maiintindihan niya ng anak mo sa future pagka pinaintindi mo sa kanya. Sa ngayon, siguro, pwede mong imulat yung mata ng anak mo na sabihin mo sa kanya na, alam mo yun, paliwanagan mo siya ng nangyari sa inyo nung ama niya. Pwede mo naman Opo. sabihin sa kanya yon ng maayos, wag mo ipapakita dun sa bata na galit ka dun sa tatay niya. Sabihin mo lang na ito yung nangyari. Pero wag mo siyang tataniman na magalit siya sa tatay niya, na sumbatan niya yung tatay niya. Wag. Hayaan mo siya makakita nun. Hayaan mo siya makakita nun sa tatay niya. Pero ikaw, ang obligasyon mo bilang isang magulang sa kanya, ay sabihin mo sa kanya na andyan ang tatay mo, pakitunguhan mo siya maayos kasi napupunta naman siya dito, inaano naman niya yung responsibilidad niya, ginagampanan naman niya. Huwag mo ipakita sa kanya na galit ka or sisiraan mo siya, sisiraan mo yung tatay niya doon sa anak mo. Wag mong gawin yun. Hayaan mo yung anak mo makadiscover nun sa future. Okay? Pero ikaw, bilang isang ina, sikapin mo pa rin na magkaroon kayo ng magandang imahe doon sa bata para hindi siya magtanim ng kung ano-anong mga galit o kung ano man. Basta, maging careful ka doon sa pagtatanim ng information doon sa anak mo. Maiintindihan yan, maniwala ka sa akin, Sheila. Okay. Oo. Kasi ang hirap mapilitin yung sarili mo na gusto ko buo pamilya ko. Buo pamilya mo, sige, pero sira ka. Sira ang mental health mo, sira ang peace of mind mo. Wala din. Nakakaaning. Magbigay ka ng bigyan mo siya ng rules. Mag-set ka ng rules para sa anak ninyo. Mag-set ka ng rules na, eto, sa gantong araw ka lang bibisita. Dapat ganito, sa loob ng ganitong araw o ganitong buwan, ganitong panahon, dapat magbibigay ka ng ganitong halaga. Mga ganun. Pwede yan. Okay? Maraming salamat, Sheila ng Cavite. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa @TrueNetworkPH. Bisitahin din ang aming website sa truefm.ph. At panoorin din po kami sa True TV sa Signal sa Channel 19. Kami ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid!